Mga political vloggers eh. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong Bicameral Conference Committee. Okay, itong BICAM na sikat sa tawag na BICAM. Nung araw pa ito. Itong BICAM, nag-i-exist po ito sa tuwing, mayroon pong panukalang batas at ito pong dalawang kapulungan ay may hindi pinagkakasunduan na version. Okay, may mga pagkakaiba. So hindi nila ma-reconcile yung sarili nila sa isa't isa. Ngayon, kinakailangan po na upuan nila ito. At pag-usapan na lamang na maiplansya ang di nila pag pinagkakasunduan. Okay? Ngayon, maganda naman ho yun kasi pag-uusapan yung di pinagkakasunduan nang sa gano'n naman po ay maipasa ang panukalang batas. 'Di ba? That's good. Now, ito ho yung problema natin naman. Ang disadvantage ng BICAM. Unang-una ho ang Bicameral Conference Committee. Ang trabaho po nito ng mga taong nandyan ay pagtugmain ang hindi nila napagkasunduan. Ibig kong sabihin, sa version ng Kongreso, sa version ng Senate of the Philippines, pagtugmain ninyo, sabihin ninyo gusto ko 150. Etong gusto naman ng isa, 200. So pagplansyahin nyo yun, meet halfway, tipong ganon. Diba? Ngayon, ang problema rito, pag budget po ang pinag-uusapan, nagkaroon ng mga gulo. Maging yung nakaraang taon na budget po, tinatad rin po nila ng unprogrammed budget or fundings. Yung unprogrammed. Bakit may ganon? Diba? Yung budget po ngayong taong ito, 2025, ang DPWH ay meron itong nakalagay dun sa line item nila na very important project. Anak ng baka. Ang nakalagay sa batas dapat dire-diretso. 'Di ba? Dire-diretso. Ibig sabihin, naka-specify kung ano yung dapat na ilagay doon. Para saan tong milyones na to? Para saan tong bilyones na to? Oh. Sabi nila Itera na babaeng laman ng Kongreso. Next week pa Quadcom. So, talaga ka-DDS talaga sakit kayo ng ulo. 'Di ba? Diyan, ano ba 'yan? Wala ka na bang kilabot sa pagsisinungaling? Okay. So ngayon, eto tingnan nyo. Tignan nyo nangyari. Etong latest budget natin, 6.352 trillion. Sabi rito, winners. Kay Congress, 18.8 billion. Kay Congress AKAP, plus 26 billion. Senate AKAP, plus 5 billion. Kasi konti lang naman sila. Una, ayaw nila ng AKAP. Nang binigyan sila ng access sa AKAP na 5 billion, nako po, okay na sa kanila. DPWH, 288.6 billion. And then, ang military, nagkaroon sila ng additional po na 350 pesos per day allowance. Okay, dati kasi 20 pesos lang po yan. Pambili ng sardinas. Nagtaas na ang presyo ng sardinas. Kawawa yung mga sundalo, may utang. Ito ngayon ho, tinaasan. 350 pesos na po ang per day allowance nila. Tama naman yun. Di ba? Ngayon, dito, losers daw, PhilHealth, zero budget. Ito, hindi po totoo yan. Zero subsidy lang. PhilHealth lose 74.4 billion. Di ba? OVP, 1.5, blah, blah, blah. Yan, mga nabawasan. Kaya ang tanong, kagaya nitong naging issue tong DepEd, dapat pinakamalaki ang budget. Di ba? So, ang salarin po ng budget po ngayong taong ito, ito pong bicameral. Ito pong mga naan dito. Yan. So, representatives po sila ng Senado at ng Kongreso. Ngayon, sino po ba dito sa mga to ang tirador sa mga anomalya sa pagbabudget? Napakahirap pong tukuyin kung sino. Abay, bakit naman mahirap tukuyin? Naku, ano ho ba nangyayari sa mga to? Mamaya papakita, sabihin ko sa inyo. Bakit mahirap matukoy kung sino salarin?
Yan, ito yung meeting-meeting nila, 'di ba? Walang pagkain sa mesa, oh. Nandito pa naman si Bongo, oh, Mark Villar, Gatchalian, ah, si ER, ay ER si ano si JV Ejercito, si Tolentino, Jinggoy, syempre Senate President, and then Grace Poe, tsaka si ano si Coco Pimentel, Risa Ontiveros, Nancy Binay, si ano si Villar, 'di ba? Nanay ni Mark. Then sino to? Villanueva, 'di ba? Si Joel, si Amy na naman, and then si Bato. Oh. And then dito sa panig nila si Manix Dalipe, 'di ba? Sino pa tong mga to? Nakatalikod. So sila ho yung mga bumubuo ng bicameral conference committee. Ito yan, no? Yan, sila. May photo ops. Okay, si Kimbo. Yan. Ito naman po yung picture ng ating Pangulo at nung si Bersamin, yan, tsaka si Balisacan, at tsaka yung mga ibang tauhan niya. Pinag-uusapan nila ritong maigi, talagang binabalikan nila yung mga nakalaang pondo. Yung mga resulta po kasi pagkagaling po sa bicameral conference committee. Kasi talaga naman nung sobrang laki ng pagbabago. Ngayon, meron hong opinion, January 16, 2025, sabi rito, make BICAM talks transparent. Why? Bakit po pinananawagan na ang bicameral conference committee, yung kanilang pag-uusap ay dapat po transparent? Kasi ang problema natin dito, sabi rito, but after all is said and done, it is important that we heed the lessons of the 2025 budget mess, including controversial cuts, so that Congress would be able to pass a better appropriations bill for next year. Okay? Bicameral conference meetings transparent to the media. Dapat daw ganon, no? Gawing transparent sa media. Sama nyo naman ang vlogger. Pag media, kapiranggot lang eh. Vlogger, live pa yan. And then to the public, as former Senator Ping Lacson had already suggested last year. In the BICAM meetings, representatives from both House and the Senate meet supposedly to resolve the differences in the respective versions of the budget bill. Okay, so yun lang po talaga ang purpose. Yung hindi nila pinagkasunduan, ayusin nila, plansyahin nila. Yan. Ngayon, ano ho ba nangyayari dyan sa bicameral conference committee? Etong pinakita ko pong pictures ng mga ito kanina. Yan. Eto. Yan, yung mga yan. Ano ho ba? Bakit po may ganyan? Ang sabi rito, journalists are invited to join the meeting for a few minutes of photo ops. Pagkatapos daw po nun, closed door meeting na po. Pinalalabas na po lahat-lahat. At ito pa ho ang masakit dito. Okay? Ito ho kasi, BICAM, wala po silang minutes of the meeting. Hindi mo malalaman sino yung talagang salarin, bakit nagawa na sino yung nag-suggest na mag-insertion tayo, sino yung nag-suggest na tanggalin ng konti itong pondong ito, idagdag natin dito para may pang-ayuda tayo. May access tayo sa ayuda. Hindi ho malaman kung sino. Maliban na lang na mag-away-away ang mga yan at i-chismis kung sino yung salarin. Pero again, hindi po mangyayaring magkaroon ng ganyan kung transparent. Kung nalalaman ng taong bayan anong nangyayari sa pagsasapinal ng budget. Hindi ba? Tingnan nyo yung mga committee hearing, di ba? About like a budget briefing, budget hearing, Senate and House of Representatives live. Di ba? Naka-live po sa mga SOCMED. Pero ang bicameral conference committee na kung saan sinasapinal ang versions nila, hindi natin nakikita. O tragis yan. Hindi natin alam paano po chinuchubibo at sino ang chumuchubibo sa pera ng taong bayan. Ano resulta ng GAA ngayon? Di ba?
nasisi sa presidente natin. At ang resulta tuloy, nagka-delay-delay yung kanyang pagpirma. Kinailangan niyang pag-aralan nilang lahat. At pagkatapos niyang mapirmahan, nag-review na naman ang presidente natin. Diba? Para malaman alin yung mga prioritize. Kasi, hindi naman ganun kalakihan ng pera natin. Nadidetermine lang natin gaano kalaki ang gagastusin natin next year. Pero yung pagpasok ng pera, alam natin gaano lang pumapasok, kulang, hindi akma. So para maiwasan po ang pangungutang ng malakihan, ginagawa ng Pangulo natin, nire-review yan. Yan, nire-review nila. Ano ba dapat natin rito nga kasuhin na lang unahin natin, ganyan. Now, tingnan niyo ho, ano ho para mas madali pong maintindihan ng marami. Tingnan niyo ha, anong kalokohang ginagawa rito ng BICAM. Tingnan niyo. Kailangan pong i-demand natin ito na gawing public dapat ang BICAM. Tingnan nyo, DSWD. Okay, so sa DSWD, 313 po ang inaprubahan ng Kongreso na budget nila. 313.26 billion. Pagdating po doon sa final GAA, ibig sabihin yarian na ng Senado at ng ating Kongreso. Diba? Nung dumaan na yan dyan sa BICAM, naging 217.34 billion. Ang kinaltas niya, 95.92 billion. Saan po kaya inilipat yan? Ito naman pong CHED, Commission on Higher Education. Ang approve po ng Kongreso, 60.22 billion. Pagdating po ng final na ng Senado at ng Kongreso, dumaan na po sa BICAM, binawasan po nila ito ng 26.91 billion. Diba? Anong klaseng debate ang meron dyan? Sa meeting na yan, sa committee na yan. Para makumbinsin nila ang bawat isa na kailangan bawasan natin from 33.31. Bawasan natin, gawin natin 26 lang. Tingin ko naman hindi naman hiningi itong ganito kalaki. Diba? Trip-trip lang. And then hoping na baka kalahati mabigay sa atin. Diba? Nagkaroon na ng mga diskusyon, mga debate na idepensa na nila. Diba? Tapos repasuhin nila. Hindi natin malaman anong dahilan. What's the reason behind? I mean, what is the rationale? Bakit ninyo binawasan ng 26.9? Paano yung mga services supposedly? Meron bang services na hindi na matutuloy muna, mapipigil muna? Dahil puro sa reduction na ginawa ninyo? Diba? Ngayon, ito naman po yung sa Kongreso. Tingnan nyo. Yung ako bang sinisisi ko dati Kongreso Later, alam yan Kasi kausap ko siya kanina bago ko i-content ito. Humihingi ako ng picture ng mga naging miyembro o representatives ng bawat chambers ng Senate and the House. Now, sabi rito, meanwhile, here's how the budget played out at the House of Representatives. The chamber implemented reductions in some and increase in other agencies. Ito na po, halimbawa, sa Office of the Vice President. Hiningi po ni Inday ay 2.03 billion. Ang inaprubahan po ng Kongreso ay 733.19 million pesos only. Magkano ang binawas nila? 1.29 billion. 'Di ba? Ito yung halaga naman po na nalipat sa DOH, nalipat sa DPWH. Okay, kaysa sa direktang dadalhin sa OVP. Baka Mary Grace Piatos. Sipin nyo, hiningi binawasan. Kasi hindi po ayaw mag-justify ni Sara ng budget Bahala na raw. O di itinulad kay Lenny kung magkano yung budget noon. Ito pa, DepEd. Na dapat, sabi sa Constitution natin, may pinakamalaking budget cut. Nako, ito na nga. So, ang NEP, yung National Expenditure Program,
Allocation 748.09. Ang ginawa pa ho nila, tinaasan pa nila ng mahigit kalahating milyong piso. Yan ang ginawa ng Kongreso, tinaasan pa nila. Ito naman hong si PhilHealth, ang hinihingi po nila is 165.90 billion. Inaprubahan ng Kongreso, 216.97. Oh. 'Di ba? Ang laki ng tinaas nila, 51.07 billion. Ang itinaas nila. 'Di ba? So, isipin niyo pag dumadaan na yan dito sa dito sa BICAM, naku po, lumiliit na. Nagkakaleche-leche samantalang yung mga pinagdebatihan po nawawalan na ho ng saysay. 'Di ba? Kaya kinakailangan talaga po natin dito maging transparent ang ating bicameral conference committee habang pinaplansya nila yung hindi nila pinagkaunawaan, pinagkasunduan sa kani-kaniyang versions. And after all, mga kapatid, dapat ay gawin nila ito, hindi sila maninibago Sanay na sila na yung pagmumukha nila nakabalandra sa internet at sa mga television, right? Kasi lagi naka-live yan Tapos bakit po nagiging secret pagkatapos ng photo ops nila, ang mangyayari po dyan, paaalisin po, yung nakikita yung tao dyan sa likod, everybody out. Kami lang at mga post-it, mga muebles ang nandito. Tapos walang nagmi-minutes ng kanilang mga usapan. So hindi ho natin malaman paano nila chinap-chap yung pera, yung mga panukala, 'di ba? Tapos papasa yan doon sa sa Senate para sa deliberation din nila. Ay nako, sino tuloy ang nasisisi mga kababayan? Walang iba ho kundi ang Pangulo ng Pilipinas tapos ang House of Representatives na napagbibintangan dyan. Pero kita nyo naman ho dito, 'di ba? Sila yung sila yung nagbabawas, nag-i-increase, 'di ba? Yung BICAM, tragis na yan, puro na lang kaltas ang ginawa. Lugi. Kumbaga taong bayan dito. 'Di ba? So kaya dapat po i-demand natin talaga yan. Tama naman si Senator Ping Lacson dapat para masabing merong sense of accountability, dapat natin yan. Pakita sa taong bayan yung proseso. Anong pinagdidebatihan ninyo sa pinagdebatihan na? Diba? Halaga hindi kayo nagkakasundo. Makikita ng taong bayan paano kayo magkakasundo. Is it if the price is right? Katulad nung akap, 'di ba? Ayaw ng akap-akap dati. Pero nung na-approve nung nabigyan ng access na 5 billion, okay na sa kanila ang akap. Kaya lang masakit na naman po ito sa kanilang isipan. Bakit? Naku, si PBBM, ang ginawa naman niya, hindi na po yung mga politiko may access. Ahensya na ng gobyerno. Ang tatrabaho, di ba? Parang Sineda, tutukuyin niya. Sino ba yung totoong dapat na mabigyan dito ng akap? Di ba? Yung mga talagang may kapos ang kita. Di ba? Lalo na rin sa barn. Kaya mainam po yung ganyan na maging transparent. Yan po ang ating i-demand. Okay?